Hello guys, ito naman yung part 2 ng aking vlog na Nutriwika 2024 sa school ng aking anak. Pinuntahan ko yung other 3 booths from preschool bago, preschool sumag at saka yung sa grade 4, 5, 6. Salamat pala sa magandang feedback na na-receive namin sa ibang group and ito nga cooking time na sa mga participant is group merong 2 participant na maglalaban-laban sa cooking challenge at ang lulutuin nila ay ang pinakbit. Pasarapan sila ng luto dito. Thankful ako dito kasi nanalo yung group namin sa cooking. Yun nga, from cooking, pumunta naman ako dito sa mga kids kasi maglalaro sila ng mga games like hula hoop relays. Yan, yung hula hoop relay, ang saya nito kasi yung ano talaga ng grupo is yung cooperation saka yung bilis, yung tactics nila kung paano sila makakatapos sa relay ng mabilis at saka yung hindi uulit o magkakamali. Magkakasama sa team yung grade 1, grade 3, saka grade 6. Ayun nga, nasa grade 1 level yung anak ko, saka buti na lang alam niya laruin yung hula hoop relay. Galing ng bibi ko. Good job. Nanalo sila dito eh. Yun nga lang, wala palang pa-prize tong laro nila, pero excitement saka happiness yung naging ano naman ito, naging bunga kasi naging masaya naman yung mga bata sa paglalaro nila. Kaming mga parents, to share naman sa mga anak namin para suportahan sa game nila at magkaroon ng confidence at lakas na loob na gawin yung task na pinapagawa sa kanila. After nitong hula hoop relay, dito naman sila sa sack race naglaban-laban. Ganun pa rin yung grupo, grade 1, 3 at saka 6 magkakasama at yung grade 2, grade 4 and 5 naman yung other team. Yung team ng anak ko ang nanalo na naman dito sa laro nila. Good job! Hindi talaga maiwasan sa larong ganito na pisikalan yung may masaktan, may malaglag, may matumba or umiyak kapag nasaktan siya. Kailangan talaga malakas din yung loob mo at alam mo laruin yung laro para hindi ka mapahiya or hindi kayo matalo. Buti na lang nag-guide naman nung partner ng anak ko, yung anak ko, kasi baka hindi niya alam or mali yung strategy na gagawin. Kaya thank you sa iyo, Inday. Nakakatuwa din talaga sa mga event pag may mga pag-games din sila kasi nakakadagdag din siya ng happy mood sa araw na yun. And iyon nga, ito nagpe-perform ang mga students para sa kanilang buwan ng wika naman to. Grade 1, 2, 3 magkasama pa rin, grade 4, 5, 6 magkasama at saka yung mga preschool. Kaso lang yung preschool bago at saka sumag at separate sila. Pero same lang naman yung tugtog nung preschool, parehas yata. Hindi lang ako sure. Ang cute nung mga costume nila, lalo na yung sa mga babae kasi iba-ibang style ng saya at saka sa lalaki yung kamisa chino na tinatawag. Pero may iba na nagbarong dito. Pero okay lang, at least basta nababagay lang sa okasyon at saka sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Nakakatuwa lang kasi may ilan akong mga bata na nakita, yung suot nila is iba dun sa required na costume dapat. 'Di ba dapat lalaki, nakakamisa chino at barong. Pero yung iba naka-ethnic, group ethnic costume. At saka meron din akong napansin yung pagsusuot nila ng bandana is iba sa, 'di ba dapat sa liig yun. Yung iba nakita ko sinusuot sa noo, ganyan. Tapos may ala Spiderman, ala Superman, ginagawang kapa. Yung performance nila naka-base sa iba't ibang category. Yung sa preschool, parang simple dance performance lang sa basta about din naman sa buwan ng wika. Then, yung sa grade 1, 2, 3, yung kasama din yung anak ko, dyan na sa video, sila yan nagpo-perform. Parang interpretative dance yung ginawa nila. And then, yung sa 4, 5, and 6 ay nagtula sila. At yung tula ay ginawa mismo ng isa sa teacher ng school nila
nag-graduate ng education major in Filipino. Thankful ako, nakita ko yung anak ko na nagpe-perform ng ganyan, song and dance. Basta may kasama lang siya, confident na confident yan. Pero bata pa lang yan, talagang nakitaan ko na may talent na sa ganyan. And masaya ako kasi lagi ako nandyan para sa kanya, suportahan siya sa kanyang mga activities sa school. Yan, nagtatapos ang aking vlog. Thank you.